effect. Okay? So tayo po yung papatuloy na ating pag-aaral, John chapter 1. John chapter 1, tayo po tayo ulit. And let's read dalawang verse lang ito, verses 2 to 3. Verses 2 to 3. So nabanggit ko na sa Book of John, we will stay here for at least 2 taon. And hindi naman laging isang verse, 2 verse lang ito. So ito lang na mga introductory things na matatagpuan natin at the beginning of this book ay mahalagang mahimay. Okay? So John chapter 1 verses 1 to 2 to 3. Nandiyan na po kayo? Sabay-sabay po tayo. Ready, read. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Let's come to the Lord in prayer. Dear Lord, Heavenly Father, salamat po sa araw na ito na inyong pinagkaloob sa bawat isa. Thank you sa mga tao po na dinako nyo sa lugar na ito, even to those na di namin nakasama for the longest time, but they are here. Thank you for their presence. I pray continually that you will give them understanding coming out of your word. And I pray also, Father, na makilala namin ang iyong anak, the Lord Jesus Christ, as the creator of all things. Na ikaw din pong lumikha, not just to the whole creation in general, bagkus ay maging sa mga nanay na nag-celebrate ng araw ngayon, ikaw pong lumikha sa kanila. Thank you, Father, for your goodness and help us understand these things. In Christ name we pray. Amen and amen. Makaupo po tayo without further ado. We will speak with or about John chapter 1, verses 2 to 3. We will deal with Christ. Last week, ano pong pinag-usapan natin? Christ. Ano po? Ano po? Christ? Ba't iba-iba yung sinabi? Yan, okay. Christ, the eternal word. Okay? Hindi ko naririnig eh. Iba-iba yung binanggit eh. So, Christ, ngayon po, Christ, okay, the creator of all things. So ito po yung pag-usapan natin ngayong umaga na ito, si Kristo bilang tagapaglikha ng lahat ng bagay. Siya po sa Tagalog, that is, pag tinagalog ng creator, di ba, manlilikha. Christ as the creator of all things. Now in the Bible, mga kapatid, we could see na clearly, ang Diyos po ang lumikha sa lahat ng bagay. Do you agree? Una, sa Genesis chapter 1 verse 1, it is very clear, in the beginning, God created the heaven and the earth. So clearly doon, maliwanag, umpisa pa lang ng Bible, ang Diyos ang lumikha sa lahat ng bagay. Ecclesiastes. Turn to Ecclesiastes 3. Ecclesiastes chapter 3. Okay, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes. Pagkatapos ng Proverbs, Ecclesiastes. Now, in book of Ecclesiastes, chapter 3, look at verse number 11. Ecclesiastes chapter 3, verse number 11, ang sabi ng Bible, He hath made everything beautiful in His time. Also, He hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. So, again, second witness that God makes all things. Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Isaiah chapter 42 to also supply to this idea, mga kapatid. Isaiah chapter 42 verse number 5. Isaiah 42 verse number 5. Book of Isaiah naman, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah. Isaiah chapter 42 verse number 5, the Bible tells us, Thus saith God the Lord, He that created the heavens and stretched them out, He that spread forth the earth, and that which cometh out of it, He that giveth breath unto the people upon it, and spirit to them that walk therein. So pangatlong talata na ating binasa, mga kapatid, to prove na ang Diyos ang lumikha na lahat ng bagay. Naniwala po ba kayo doon? O nanggaling tayo sa unggoy?
O sumabog lang basta may sumabog, tas biglang nagkaroon ng ganito. Billions of years later. Yan yung tinuturo ng so-called science, but not before God. Okay, you could not explain na from organic matter alone, big sabihin, pag pinag-aralan po natin yung chemistry, mga kapatid, the composition of things, kung paano nabubuo, 'di ba? Merong mga hydrogen, oxygen, 'di ba? Yung mga iba't ibang elements. Kahit paghalu-haluin mo lahat ng elements, di ka makagawa ng buhay. Yan yung gusto ng scientists, yan yung dinidiscover nila. Could they create life? But until this point, they could not. Kahit pagsamahin mo pa, kaya naman nilang reverse engineer yung tao kung anong make up to eh. Nitrogen, yung kung ano tayo ba. Kaya po nila. But life could not be created in a lab. Ano po kala nila na nagagawa daw yung buhay when kukuha na sila ng existing na buhay, then yung existing na buhay na yon, eksperimentuhin nila para ma-prove daw nila na nakalika sila ng buhay. But in the first place, ito po yung law na yun, ano? If you will look at this word, the word is biogenesis. Ibig sabihin, life begets life. You only get life through life. Magkakaroon lang ng buhay from another life source. Hindi kahit anong galing ng tao, kahit gaano katalino ang tao, man could not create life. Hindi kayang lumikha ng tao ng buhay. Okay? Preacher, paano yung mga nagbubuhay ng mga patay or yung mga doktor na, di ba, CPR, 3, 2, 1, di ba, yung mga ganon sa palabas? May buhay naman na yung tao na yun eh. Nag-stop lang yung beat ng heart. Then, nung nirevive yung heart, na-revive yung tao. But that doesn't mean ang tao ang nagbibigay ng buhay. Nakuha niyo po? So, that is a law in science, biogenesis, that life begets life, and man could not invent life. And if that is so, mga kapatid, how could an explosion called Big Bang na pinag-aaralan ng mga estudyante, and I hope you know your conviction about these things, how could that explosion out of nothing produce the complexity of life, especially like you and me? Sipin mo kung gaano kakomplikado yung pag-iisip mo at nanggaling ka lang sa pagsabog. Hindi ako maniwala eh. Oo. Sipin mo kung gaano katigas yung ulo mo. Gaano katigas yung ulo natin. Tapos sabihin natin, galing tayo sa pagsabog. Hindi talaga. May lumika sa atin. May nag-create sa atin. Now, Acts chapter 17, a witness from the New Testament. Acts chapter 17, verse 24. Acts chapter 17, verse 24. We are just preaching, mga kapatid, about God as the Creator. Na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Acts chapter 17, verse number 24. I hope you're convinced. And I know na most of us, alam na natin na naniniwala kami dun, preacher, na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Amen to that. Pero baka may iba pa sa atin hindi kumbinsido na ang Diyos ang lumikha sa kanila. Okay? To the few and rare people who does not believe that God created all things, this preaching is for you. But in verse 24 ng chapter 17 ng Acts, God that made the world and all things therein. Sobrang linaw po, ano? Tama? Sobrang linaw ba? Na ang Diyos lumikha na lahat ng bagay? Okay? Seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. Now, preacher, bakit natin pinuntahan yung mga talata na yon? That is showing us that the Creator of all things is God. And if the Bible also tells us, kung ang Biblia din ay nagsasabi, ang Diyos ang lumikha, at si Kristo ang lumikha din ng lahat ng bagay, then sino si Kristo? Then ano si Kristo? Hindi mo kailangan maging genius para ma-figure out yun. Then Christ is the Creator and He is God also. Siya ay ang Diyos din mismo.
Now, punta na tayo sa ating text in John chapter 1, in verse number 2. John chapter 1, in verse number 2. Okay, by the way, I encourage you na mag-attend po sa ating mga services. Mamayang hapon, meron din po tayong service, and we will deal with the Christian home and family. Now, in John chapter 1, verse number 2, may kita po natin dyan, the same, ang tinutukoy pa rin, yung verse number 1, yung word. This word was the same was in the beginning with God. So, anong pinapakita nun, mga kapatid? Number 1, yung verse na yun, sa verse number 2, may kita mo na si Jesus Christ, simula pa doon sa simula. Simula pa bago likain ang lahat ng bagay, He's identified. Sabi niya, He's identified at. So, dapat accurate ang preposition. At creation. Ibig sabihin, mga kapatid, present. Present ang Panginoong Jesucristo. Present yung Word doon nung nililikha ng Diyos ang lahat ng bagay. The same was in the beginning with God. May apostrophe yung letter S. If you're not aware, pwede mo yung pahabain, He is. Pag merong apostrophe yung S, He is yun. So, He is identified at creation. He is identified at creation. So, in addition sa pinag-aralan natin last week, wala na dapat pong doubt sa ating isipan na yung tinutukoy na word ay ang Panginoong Jesucristo. Okay? That the Word that was with God, that was in the beginning, is also the Lord Jesus Christ. So, wala na dapat doubt yun, ha? So, alam po natin yun. So, yung word, pag sinabi ng Bible, the word, capital W, walang ibang pinapatukuyan kundi yung Lord Jesus Christ. Siya po yun. Title niya yun. He is the Word. Now, in Revelation chapter 1, dulo ng inyong Bible, Revelation chapter 1, last book of the New Testament canon, Revelation chapter 1, verse 8. Ang sabi ng Bible, I am Alpha and Omega. Now, maraming gumagamit ng term na yan ng mga business. Alpha and Omega Insurance, Alpha and Omega Poultry, Alpha and Omega, diba? May mga ganyan. But, ang ibig sabihin kasi ng Alpha and Omega, mga kapatid, not just the beginning and the ending, but Alpha is in the Greek alphabet, yun yung unang letra, parang letter A. Then Omega, sa Greek alphabet, is the last letter. Okay? Alpha and Omega, yung alam ko yung Alpha, ganyan lang ni itsura nun. May something na arte lang, tapos yung Omega, parang ganyan. Okay? Alpha and Omega. So, in the Greek alphabet. So, it indicates, mga kapatid, na sa alphabet, o yung mga letra, siya ang pasimula, siya rin ang katapusan. Kaya sabi dito, Revelation chapter 1, verse number 8, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Remember that. Now, when it comes to the Word that was made flesh, the Word, the Lord Jesus Christ, He is the Alpha and the Omega. Okay? Big sabihin, siya ang pasimula, siya rin ang katapusan. Kung siya ang pasimula at siya ang katapusan, wala siyang pasimula. Wala siyang pinanggalingan. He is from eternity. Kasi siya nga lumikha na lahat ng bagay. So, Alpha and Omega is the first and last letters of the Greek alphabet. Amplifying also, ina-uplift nito yung kakumpletuhan niya bilang word. Also, na si Kristo ay walang beginning nor end. Another passage regarding that, Hebrews chapter 7. To supply to the thought, Hebrews chapter 7, mga kapatid. So, maybe yung iba sa inyo, mas mahirapan mahanap yung Hebrews. Kasi Revelation, dulo lang yun eh. But Hebrews, atras ka ng atras, galing ka ng Revelation, may kita mo rin si Hebrews. Okay, marami nagsasabi na ang mas magaling talaga magtimpla ng kape, lalaki. No? Dahil daw dyan sa book na yan. Okay?
Huwag kayong dogmatic dyan, ha? Joke po kayo sa iyo. So, sado kayo seryoso, eh. Hebrews chapter 7, verse number 1, for context. Pero ang verse natin 3, okay? For context, I will read hanggang simula verse 1. For this Melchizedek, king of Salem. Salem, aware kayo sa Salem? Diba? Doon yung Jerusalem. Okay? Konektado yon. Priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. To whom also Abraham gave a tenth part of all, first being by interpretation king of righteousness, and after that also king of Salem, which is king of peace. Okay, so yung konteksto, mga kapatid, si Melchizedek, yung na-meet ni Abraham, doon siya, hari siya ng Salem. Now, verse number 3, look at the description. Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God, abided the priest continually. Now, si Melchizedek, marami mga pag-aaral. Sino si Melchizedek? But it is very clear, no? Ang clear lang na gusto ko makita po natin dito, na tulad siya ng Son of God. Tulad siya ng Son of God. Bakit? Yung Son of God, without father, without mother, ibig sabihin, walang earthly father. Ang Panginoong Jesus, hindi naman siya anak ni Jose sa laman. Okay? Ang ating Panginoong Jesus ay inimplant ng Holy Ghost doon sa tiyan ni Maria. Now, marami mga teaching, pero sa laman po, may kapatid si Kristo. So, wag po kayong maniwala doon sa Immaculate Conception, saka sa Perpetual Virginity ng Holy Mary, Mother of God. Okay? Why? Kasi nagkaanak po si Mary after Jesus Christ. Nagkaanak po siya. Okay, may mga kapatid siya. But ang point ko lang dito, si Jesus Christ, without father, earthly father, look at small letter F, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life. Whew! Walang pasimula ng araw at walang katapusan ng buhay. Yan ang Panginoong Jesus. Made like unto the Son of God. So this verse is speaking of Melchizedek, yet is insightful on the nature of our Lord Jesus Christ. May kikilala natin, sino ba si Kristo? Okay, bago tayo pumunta sa ating second point, patalastas ulit, May 30, may gawain po tayo dito. May 30, that is Sabado, buong araw, simula 9 hanggang 6. Meron po tayo, mag-invite tayo ng ibang church, sila Pastor Ramon sa Iba, sa San Felipe, saka sila Pastor John Mar sa Dinalupihan. So pupunta lang dito sa church natin. Dito po ang venue. Okay? May 30. You could be here. Amen. At meron naman na tayong mga ngayon na-assign na sa mga kung sino yung mga dapat gagawa. Now, isa pa pala, May 30 po yun, no? May 23, isang linggo bago yon, yung Sabado rin po, kailangan din palang turuan yung mga bata na nabigyan ng box doon sa Samaritans First. So, yun po, yung Sabado na yon, magtuturo po tayo. Pupunta naman natin yung mga bata dito. Okay? So, ano na lang po yung head ng kitchen, sopas lang, masaya na yung mga bata na yan. Okay? So, yan po. Okay? Number two, balik tayo sa ating text after ng patalastas. Okay? John chapter 1 ulit. John chapter 1. Diyan pa po kayo? Amen. Praise God. Now, nakita natin, na-identify si Kristo, no? So, present siya doon. Di mo pwedeng sabihin na si Kristo, wala pa siya noon. Kasi nandun siya. Sabi nga, the same was in the beginning with God. So, kasama siya ng Diyos from that time. In the beginning, Jesus Christ, the Word, was already present. Now, tignan niyo po yung statement. In verse number 3, all things. Diyan po kayo? Ano sabi? Sino yung tinutukoy na Him? The Word. Tama? And who is the Word? The Lord Jesus Christ. Anong sabi ng Bible? All things were made by Him. So ano may kita mo doon? Hindi lamang na-identify siya, mga kapatid, pero meron siyang trabaho, meron siyang involvement sa creation. His involvement
in creation. Nakita natin na hindi lamang siya present, hindi lamang siya nandoon nung nilikha yung lahat ng bagay, but also, He is the one doing the creation. Siya yung mismong involved, siya yung mismong kumilos, siya yung mismong gumawa. All things, ang sabi ng Bible, were made by Him. All things were made by Him. So, yung presensya niya pa lang, baka makumbinsin na tayo na siya nga ang Diyos. Kaya lang, hindi nagtapos doon eh. Hindi niya lang sinabi that in the beginning was the Word was with God, and the Word was God, but also sinupply niya kung ano yung trabaho ng Word, kung anong trabaho ni Kristo nung pasimula. At ang trabaho ng Word from the beginning is He is the Creator. Siya'y lumikha. Colossians 1, another passage to support itong sinasabi sa John chapter 1. Now, ganun po ha, pag nagbi-build up ng doctrine, hindi pwede na may verse ka lang na nabasa isa, naniwala ka na, wala kang other supporting. Tandaan nyo po, in the mouth of 2 or 3 witnesses, the same word shall be established. Ganun din pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kailangan, in everything na ituturo natin, meron niyang support sa Bible. May suporta yan. Ibig sabihin, hindi lang isang verse mo may kita dyan, may kita mo rin yan sa ibang verse. Colossians chapter 1 verse 16, anong sabi ng Bible? Colossians 1 verse number 16, for by Him were all things created. Preacher, ang Diyos naman yan eh. O, tignan natin kung sino yung context niyan. Una, verse 14. Ang tanong ko, sino yung in whom we have redemption through His blood? Sino ba yung nagtigis ng kanyang dugo? Oh, si Kristo yon, tama? Verse 15, who is the image of the invisible God. So, imahe. Sino na naman yon? Jesus Christ, the firstborn of every creature. And this sino yung verse 16? For by Him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. May mas lilinaw pa ba sa talata na yun? Na ang lumikha ng lahat ng bagay, mga kaibigan, mga kapatid, ay si Kristo Jesus. He created all things. At nakita niyo pa yung talata, hindi niya lang basta nilikha. Nilikha niya para sa Kanya. Para sa Kanyang kaluguran. Para sa Kanyang sarili. So, nilikha ni Kristo lahat ng ito. Para sa ang purpose? Anong purpose? Para matuwa siya. Para lumigay siya. Binigyan niya tayo ng buhay. For Him to be glorified and magkaroon siya ng pleasure sa Kanyang creation. Amen. Siguro, wala naman sa ating papayag na mayroon kang pinagpapagurang isang bagay, tas di ka may kinabang. Tama? Sabi mo, nagtatanim ka. Tanim ka ng tanim. Tapos nung aani na, yung kapitbahay na. Luto ka ng luto. Yung kainan na, wala ka. Sa ibang tao yun. Okay. Preacher, baka ano siya, chef? Oh, chef na walang sahod. Pwede ba yun? Tama. So, kung ano yung work na ginagawa natin, gusto natin meron tayo dong part. We know that we should be partakers doon sa labor na meron tayo. Tama po ba? Sino lumikha na lahat ng bagay? Sino nagtrabaho para magkaroon ng lahat ng ito? That's the Lord Jesus Christ. Amen. And it is created for His pleasure. Now, let that verse, yung Colossians 1:16, mag-sink po sa ating minds, mga kapatid. Lahat nilikha ni Kristo Jesus. And knowing that Christ is the Creator of all things, would you ever doubt na siya yung Diyos? Would you ever say, hindi naman yan Diyos eh. Yes, siya yung lumikha na lahat ng bagay, pero hindi siya Diyos. Tama, di ba? Parang may, alam niyo po, kaya po nasasabi na cults, yung ibang religion or yung faith. Kaya natatawag silang cults.
Kaya natatawag silang heretics. Karamihan sa kanila dahil sa kung papaano nila kinikilala si Kristo. Doon mo sila ma-identify na cults and heretics. For example, ang pangalan pa naman ng simbahan, Iglesia ni Cristo. Nandun pa yung pangalan ni Kristo. Dapat dugtungan yon. Iglesia ni Cristo na tao lang. Bakit? Tao lang naman ang paniwala nila kay Kristo eh. Tama po ba? Amen. Iglesia ni Cristo na tao lang. Dapat yun ang nakalagay doon. Ba't hindi nila ilagay? Oh. But that is their understanding of who Christ is. Na si Kristo, nilikha lamang din ng Diyos. Pero sila daw ay parte ng Iglesia ni Kristo o ng Church of Christ sa English. But, yun ang paniwala nila. Ngayon, yung Jehovah's Witnesses, meron ba sa inyo na ano na yan, nakatok na yan? Kami sa bahay, nakatok na yan eh. No, yung mga Jehovah's Witnesses. Ang paniwala nila si Jesus, Jesus is the way. Okay? Ito, Jehovah's Witnesses, JWs. Ang paniwala nila, Jesus is the way din po. JWs. Jesus is the way. Uy, preacher, ano? O, parehas lang naman pala sa atin eh. Si Kristo lang din ang daan. Pero ang paniwala nila kay Kristo, ang Father, He is the Almighty God. Nakita nyo, malaki? Almighty God. Yan yung Father. So, the Father is the Almighty God. Si Jesus Christ, hindi siya Almighty God. Mighty God lang. Tinanggal yung all. So, mighty God lang si Jesus Christ sa kanila. Kasi po, they also believe that Jesus Christ, though small letter G na God, is mas mababa siyang Diyos sa God the Father. So, Jesus Christ is lower than God the Father. Mas mataas na Diyos ito, mas mababang Diyos ito. Parang ganun. Okay? Diyan po kayo? Mormons. Anong paniwala nila tungkol kay Jesus Christ? The Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Itong mga simbahan na to, no, may pangalan pa talaga ni Kristo sa mga karatula nila. But they do not know Jesus Christ. Hindi nila kilala si Kristo. Why would they deny kung sino si Kristo? Ang Mormons po, naniniwala din na si Jesus Christ, elevated being lang, itinaas lang. So that, talagang mababa siya. Completely separate from the Father in substance and not to be equal with His Godhead. So ang Father lang talaga sa kanila, yun lang ang Diyos. Tapos si Kristo, mababa lang, tinaas lang yun. Okay? May teaching pa nga mga kapatid, na kapatid daw ni Kristo si Satan eh. Sa Mormons. Diyan po kayo? Okay? Now, marami po, no? Different things they are teaching about. But, dun mo masabi ng isang religion at isang faith, cultic sila at heretic sila. Bakit? Kasi di nila kilala kung sino si Kristo. Isa yan sa test kung ang isang belief, isang paniniwala sa Diyos o hindi. The test is about Jesus Christ. Who is Jesus Christ? Pwede ba natin itanong sa sarili natin yun? Ano bang pagkakilala ko kay Kristo? Who is Jesus Christ to me? Who is Jesus Christ to me? Is Jesus Christ parang propeta lang sa atin pagkakilala? Kasi sa Islam naman, sa Muslim, ang pagkakilala na naman nila kay Kristo ay mensahero lamang ng Diyos. Tama po ba? He's just a mere messenger. Pero what we are preaching, coming straight out of the Word of God, nawa maliwanag po sa atin, we are preaching about what we are studying and preaching about the Bible, that Jesus Christ is not a created being. Hindi siya nilikha, mga kapatid, bagkus siya po ang manlilikha mismo. Hindi siya nilikha, hindi siya itinaas, hindi ganon. Yung mga kinukote nilang verse si Kristo, mas mababa daw. That is speaking about responsibility, not nature. Ang mag-asawa po, husband and wife, sa Bible, pantay yan. Pero magkaiba ng responsibility. Nakuha niyo po? Sa headship, di ba? Pag tinuturo yung headship sa atin, mas mataas yung lalaki sa babae. Kasi ang pinag-uusapan, role.
Pero pag pinag-usapan yung value and worth, pantay yan. There's neither male nor female in Christ. Wala yun. Bakit? Sa langit, baka nga mas marami pang reward yung mga babae kaysa sa lalaki. Bakit? Mga lalaki, matitigas ang ulo eh. Tama? Oh. Baka nga ganun eh. Pwede naman yun. But ang point natin mga kapatid, in role, ang father talaga, kaya nga tawag sa kanya father eh. And the son is the son. Anong expect mo? Na yung son yung masusunod? Hindi yung father sa role. But it's the same God. Equal in essence, equal in nature. Equal kung sino sila bilang Diyos. Diyan po tayo. Now, meron ding mga paniniwala, ito mga mga weird na mga halo-halo na yung mga yan, na si Jesus Christ, hindi lamang talagang nilikha lang daw talaga siya. Nilikha siya ng Diyos. Okay, ganun yung mga paniwala nila. And let me tell you, that is either ignorance, di lang nila alam ang truth, or misapprehension and deception believed by its proponents. Yung marami talaga. Wala, si Kristo, nilikha lang. Sana hindi tayo mahulog sa ganyan. No? So brethren, our Lord Jesus Christ is the creator of all things. That is His true identity. Yan yung pagkakilanlan niya. So Hebrews chapter 1, balik tayo doon sa Hebrews. Hebrews chapter 1, verse 2. Hebrews chapter 1, verse number 2. Alam mo nakakalangkot? Pag tinry mo na turuan, i-correct yung mga tao na naniwala ng mali tungkol kay Kristo. Anong sabihin? Yan kasi naturo sa amin eh. O kung yan naturo sa'yo at ito yung turo ng Bible, baguhin mo. Yan na kasi nakagisnan ko eh. Naturo sa akin eh. Kahit mali pa sa Word of God. Hebrews 1:2. Nandiyan pa po kayo? Hath in these last days spoken unto us by His Son. Who is the Son? The Lord Jesus Christ. Tama po? Whom He, the Father or God, kasi sa verse number 1, God yun eh. Whom God hath appointed heir of all things. Na ang Diyos siya yung inappoint na tagapagmana ng lahat ng bagay, by whom also He made the world. By the Son also He made the world. Ang dami, no? Ang liwanag. Si Kristo talaga ang creator eh. Ang liwanag po niyan. Isa pa, Ephesians 3. Kung di ka pa kumbinsido, sana ito. Ang dami na nito ha. Maghanap ka ng verse, preacher. Wala naman ako makita na si Kristo Diyos. Ay, dun pa lang sa pagiging creator niya, sana clear na yun sa'yo. Sana klaro na yon na si Kristo bilang tagapaglikha o manlilikha ay ang Diyos. Ephesians 3:9. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world had been hidden God. Tingnan niyo yung dulo. Who created all things by Jesus Christ. Maliwanag po. Ang liwanag po, no? How could they read the Bible? Paano sila nakapagbasa ng Bible at na-miss nila yan? Miss that vital truth. Well, ang masasabi ko lang po mga kaibigan, mga kapatid, kung bakit marami reliyon mali ang pagkakilala kay Kristo at dahil doon di sila masisave. 2 Corinthians chapter 4, verse number 4. This is my answer. Kung bakit, preacher, bakit mali ang pagkakilala nila kay Kristo? Dahil dito. 2 Corinthians chapter 4, verse number 4. In whom the God of this world, small letter G, that is Satan, hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Nakita niyo po? Kasi merong trabaho ang dyablo na mambulag at bulagin yung isipan ng mga tao regarding the truth of the gospel. Tandaan niyo po ito, in-explain ko po sa inyo ito last week about kung bakit natin pinag-aaralan yung Book of John. Kasi the Book of John displays Jesus Christ as the Son of God. Yung kung sino si Kristo, kung sino siya bilang Diyos,
as the Son of God, it is displayed fully, without a shadow of the doubt. Now, mga kapatid, one thing, kaya ang maraming mga tao hindi na save. Alam nila na namatay si Kristo, alam nila na nilibing si Kristo, alam nila na buhay na magmuli si Kristo. Inuulit pa nga taon-taon pag mahal na araw, di ba? Pinapalabas pa sa Superbook, pinapalabas pa sa TV. So, ang tao fully aware of what Christ did. But what man misses is who Christ is, not what He did. Doon inatake ng Diablo. Kasi okay, alam niyo no, namatay si Kristo, nilibing. Alam na nila yun eh. Pero bakit hindi ma-save yung mga tao? Kasi ayaw nilang paniwalaan na yung gumawa nun, yun yung Diyos. Preacher, sa Katoliko, naniwala naman mas makapangyarihan naman yung nanay kaysa sa anak. Diba? Oh. Ngayon, Mayo. Diba? Anong meron ngayong Mayo sa labas? Okay. Nagpapasindi na naman sila paggabi. Papasindi. Tama? Pero mga rebulto yun. Idols yun. At sino yung nasa likod ng karo? Aba, Ginoong Maria. You know the deception of the enemy? Yan ang deception ng kaaway. Alam na ng tao na namatay si Kristo, pero dumaan ka sa nanay kasi full of grace. Pag nabasa natin yung book of John, grace and truth came by Jesus Christ. Grace and truth came by Jesus Christ. Are you still there? Tingnan niyo po, 2 Corinthians 11, because it is very possible, 2 Corinthians chapter 11, na ang pinaniniwalaan mong Jesus ay another Jesus. Ang pinaniniwalaan nilang Jesus ay another Jesus. 2 Corinthians 11:4. 2 Corinthians chapter 11 verse 4. For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him. Kaya maraming di nasa-save ngayon. Isa rin yung nakakatulong doon yung mga Kristiyano ayaw mag-share ng gospel. Ayaw preach ang gospel. But at the same time, when it comes naman sa deception ng kaaway, mga kapatid, marami ngayon na Jesus din naman sila. Tama ba? Jesus din naman yung kine-carry nilang name. But it is possible that it is another Jesus. The true Jesus of the Bible is the creator of all things. Kung hindi yan ang pagkakilala ng tao kay Kristo Jesus, may problema sa paniwala niya. At magkaroon siya ng problema sa kaligtasan niya. Kasi kung si Kristo hindi Diyos, saan mo siya ilagay na kategorya? Tao o anghel? Ano pa bang ibang kategoryang meron? Hayop, animals, plants, man, angels. Okay? Diyos. Nasaan mo siya ilalagay? Obviously, hindi siya plant. Tama? Obviously, hindi siya plant. Pangalawa, obviously, hindi siya animal. Though, isang sa title niya, He is the Lion of the tribe of Judah. Okay? Pero title yun. Ilagay mo siya sa tao. Yes, tao siya. Pero yung iba, hindi lang, alam din naman nila, hindi lang siya basta tao eh. So yung iba, nilalagay na siya sa anghel na kategorya. Kasi yung anghel, wala rin kasalanan, di ba? Pero pag nagkasala ang anghel, ibagsak ng Diyos. Now, magka-problema tayo kung anghel lang din si Kristo. Paano babayaran ng anghel yung kasalanan ng tao? Brad, parang hayop lang din yan sa Old Testament. Pinapatay yung mga hayop para sa kasalanan ng tao. Pero na fully satisfied ba ang Diyos? Never. Never with those sacrifices could sin be taken away. Tama? Hindi mangyari yun eh. Bakit po? Kasi kasalanan ng tao, dapat magbayad tao. Kasi nga kasalanan natin eh. Kaya si Kristo, tao din talaga siya. Nandiyan po tayo? Tao din talaga si Kristo Jesus. Pero hindi lang siya basta tao, Brad. Diyos din siya.
He's the creator of all things. Okay? He is the creator of all things. Now, mga kapatid, napakarami mga simbahan, iba-iba ang turo tungkol kay Kristo. Tingin lang tayo sa Biblia, aralin lang natin yung Biblia. Si Kristo is the creator of all things. Amen. Mag-amen po yung mga nadidistract na ng bata. Andiyan ba kayo? Tahimik kayo lahat ha. Pangatlo. Okay, pangatlo. Last point. Balik tayo sa ating text, John chapter 1. John chapter 1. John chapter 1, verse 3. So nakita natin na na-identify si Kristo, nandoon siya. Nung liligay lahat ng bagay, present siya. Okay? Pangalawa doon, nakita natin, siya yung lumikha. All things were made by Him. Ngayon, kung hindi pa sapat yun, binanggit pa ito ng Bible. All things were made by Him. Nandiyan pa po kayo? And without Him was not anything made that was made. Kung wala siya, walang malilikha na kahit na ano. Ito, $5 word. Okay? His indispensability at creation. Preacher, ang hirap naman ng salita na yan. Anong ibig sabihin yan? Yung verse na binasa natin, yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, hindi pwede na wala si Kristo sa creation. Kasi kung wala siya, indispensable siya. Hindi mo siya pwedeng palitan. Kung wala si Kristo, pag ang isang tao indispensable, halimbawa sa mga trabaho, sa mga korporasyon, kapag ang isang tao indispensable, paabsinin mo yan ng isang araw sa trabaho, magulo na ang operation nyo. Ganon yung mga indispensable na tao. Maaring siya yung manager, maaring siya yung operational, maaring siya yung supervisor, hindi ko alam kung anong title niya. Pero sa mga trabaho, merong mga tao na indispensable sila. Siguro, sobrang galing din talaga nila. At also, ang operation nasa utak nila. So pag inalis mo sila doon, magulo na lahat. Di na alam kung anong gagawin. Mga kapatid, si Kristo, pag tinanggal mo siya sa creation, walang nalika na kahit na ano. Without Him, was not anything made that was made. That is His indispensability. Kung wala ang ating Panginoong Jesucristo, walang malilikha na kahit na anong bagay. Amen. Kung hindi pa sapat na present siya, hindi pa sapat na siyang lumikha, mga kapatid, maliwanag, number 3, kung wala ang ating Panginoong Jesucristo, walang malilikha na kahit na anong bagay. Without Him was not anything made that was made. That was clear dito sa book of John, na maliwanag yung sinabi ni John. Can you acknowledge the teaching of this passage? It is telling us clearly, mga kaibigan, mga kapatid, that the Word, that without Him, wala pong malilikha. Not even a single plant. Not even yung mga bagay na nakita natin doon sa book of Genesis. The whales, the fishes, the fowls of the air. Nothing would be created without Him. Ganun siya kahalaga. Tanggalin mo si Kristo, walang makikreate. Preacher, grabe naman yan. Ibig sabihin mo, hindi kaya ng Father na lumikha na lahat ng bagay. I believe the Father can, but He would not. Bakit? Trabaho kasi nung Son yun. It is the work of the Word to bring to life and to bring to existence things that are not. Yung mga bagay na wala, sinabi niya lang at nagkaroon. That's the work of the Word. All things were made by Him. Lahat ng bagay nilikha niya. 1 Corinthians 1, bakit ina-ascribe kay Kristo yung such a lofty title and such a wonderful position? Bakit binigay sa Father o kay Jesus Christ yung title na ito o yung responsibility na ito, even yung indispensability nito na hindi mo siya pwedeng palitan? 1 Corinthians 1, verse 24. Ano sabi ng Bible? But unto them, 1 Corinthians 1:24, but unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ, anong sabi ng Bible? The power of God and the wisdom of God.
Siya yung kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Christ, the power of God and the wisdom of God. Pag tinanggal natin ang ating Panginoong Yesus sa creation, wala na. Wala na malilika. Ganon kaimportante ang posisyon ng Panginoong Jesucristo sa creation. John chapter 17. That's why He could demand this to the Father. Pwede niyang sabihin to sa Ama, John 17. John 17, kausap ni Jesus Christ yung kanyang Father. Look at verse 5. Tignan niyo po kung tao lang si Kristo, abay, sobrang yabang niya naman. Opo, sobrang yabang niya. Bakit? John 17:5, ang sabi niya sa Father, "And now, O Father, glorify Thou me. Luwalhatiin mo ako with Thine own self, with the glory which I had with Thee before the world was." Brother Kaiser, sa pagkakaalam mo, kanino lang dapat ang glory? Sa Diyos. Ang sabi ni Kristo sa Ama, "Father, paki-glorify mo nga ako with the glory that I had before the world was." Kung si Kristo tao lang, blasphemy yun, kapatid. That is clear blasphemy against God Himself. Pero sabi ni Kristo, ay pag-uusap siya sa Ama, "Father, glorify me. Luwalhatiin mo ako ng kaluwalhatian na meron ako bago pa man ang lahat ng mundo." O, bago pa man ang mundo. Before the world was. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Verse 6. Philippians chapter 2, verse number 6. Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Hindi sinasabi ng talata na to na si Kristo, ay, nasaan yung Diyos lang naman pala siya. Ibig sabihin, hindi siya Diyos. Mga kapatid, kapag nasaan yung Diyos ka na, Diyos ka nun. Pero hindi niya inari o hindi niya tinuring, thought it not robbery to be equal with God. Why? Because of His role. Kailangan niya mag-obey. Bakit po kailangan mag-obey ng Panginoong Jesucristo? Verse number 7, made Himself of no reputation, took upon Him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Naging tao siya, and being found in fashion as a man. Verse number 8, He humbled Himself. Nagpakumbaba siya. Why? Para maging obedient unto death, even the death of the cross. That's why the Lord Jesus Christ became obedient to die for our sins. If Christ will not humble Himself, then there will be no salvation. Walang kaligtasan kung si Kristo naging masuwayin sa Ama. That is who He is. Amen. And please know that the Creator of all things died for our sins. Namatay yung lumikha na lahat ng bagay para sa iyo at para sa akin. Ganun kanya kamahal. Pero yung pagkakilala natin kay Kristo, sobrang babaw lang. But if we will know who is Christ, that He is the Creator of all things, mas lalo mo siyang iibigin at mamahal. Pero sa kanila, sa inyo po, baka until now, hindi ka naniwala na si Kristo ang tagapagligtas. Please trust Him. Kaibigan, please trust Him. At kung ikaw naman, saved ka na, pero ang buhay mo, ayaw mo pa rin paggamit sa Panginoon, please trust Him also. Dahil yung full satisfaction of life, only God could give. Only God could offer. Diyan po tayo. Christ. Mas mababa lang si Kristo when it comes to His subjection to the Father, yung kanyang pagsunod sa Ama. But never siyang mas mababang Diyos. Dahil siya ay kapantay ng Ama when it comes to Godhead. When it comes to being God. Yung phrase na yon sa ating last point, that without Him was not anything made that was made, was clearly communicated through this book of John.
At dapat iangat nito si Kristo sa ating mga puso na hindi lamang po siya taga-mensahidor ng Diyos. Hindi lang siya basta mensahidor. Siya mismo ang Diyos na nagdala ng mensahe tungkol sa kanyang sarili. Kaya po siya pumunta dito. Now mga kapatid, kilala ba natin si Jesus Christ as our Creator? At kung nakilala natin siya, maybe kilala natin siya na nagligtas sa atin, pero hindi pa natin siya ganung kilala na siyang lumikha sa atin. Now, it is Him who made man and formed man out of the dust of the ground. Siya po yung gumawa nun. Sa 1 Chronicles, last verse na po ito. 1 Chronicles, last verse. First Chronicles chapter 16. First Chronicles 16:29. First Chronicles chapter 16 verse number 29. Sabi ng Bible, give unto the Lord the glory due unto His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the beauty of holiness. Mga kapatid, deserve ni Kristo na mag-glorify. Deserve ni Kristo na luwalatiin natin siya. Why? Because He is the creator of all things. Siya yung lumikha na lahat ng bagay. As the creator of all things, bilang tagapaglikha na lahat ng bagay, siya po ang nagmamay-ari sa atin. Tama? Christ owns us in creation. Pero nagkasala po tayo. Ang tao nagkasala, nahulog sa kasalanan, at dahil doon, pumasok din ang kamatayan sa sanlibutan. Naging tao si Kristo para mamatay para sa ating mga kasalanan. At binayaran niya ng husto at sapat ang kasalanan. Siya yung nagdusa para sa ating lahat. Minsan tayo ay napahamak dahil sa kasalanan. He lost us by sin. Pero yun yung inaawit nila, Brother Joel sa kanila Sister Mylene. Diba? Yung tungkol sa bata, yun, di ko alam kung yung sa bangka po ba yun? Yun, 2 beses na ikaw akin. Nung nilikha tayo ng Diyos at nung tinubos tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya anong takas mo? Anong takas natin? Pagmamay-ari tayo ng Diyos, hindi lang isang beses, twice. Kasi naiwala niya tayo because of sin. Dahil din sa natin yun kasalanan natin yun Huwag mong sabihin na kung ikaw si Adan at ikaw si Eva, hindi ka magkakasala. Dahil hindi ka pa nga ngayon si Adan, hindi ka pa si Eva, ang dami mo ng kasalanan Ang dami ko ng kasalanan. Kaya huwag mo sasabihin kay Adan, kung ako lang si Adan, hindi ko kakainin yun. Kung ako lang si Eva, hindi ako makikipag-usap sa ahas. Diba? Minsan, sinisisi natin sila, pero I believe they are the best. Sila na yung best ng tao na meron nun But they fall to sin. So tayo ay nagkasala, na nahulog ang tao sa kasalanan, pero salamat, may katubusan sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Therefore, redemption bought us again. Binili tayong muli. At this time around, pagmamay-ari na tayo ulit ng Diyos ng pangalawang beses. Minsan, nung nilikha niya tayo, pangalawang beses nung tinubos niya tayo. Kaibigan, kung hindi ka pa nagtitiwala kay Kristo at sa kanyang ginawa, bakit mo pinapatagal? Hindi mo tiyak ang buhay. Hindi ko tiyak ang buhay. Anytime, pwede tayong kunin ang buhay ng Panginoon. Bakit hindi mo pagtiwalaan si Kristo? Sumampalataya ka na siyang Diyos, pero bilang tao, namatay siya para sa iyong kasalanan. Anong hinihintay mo? Eleksyon? Anong hinihintay mo? Next year? That next year may never come. Maaring yung susunod na pagkakataon, sa susunod na preacher, kapag kaya ko nang iwanan yung kasalanan ko, never mong kayang iwanan yan. Dahil makasalanan tayo. Ang kaya mo yan, kayang iwanan kapag na-save ka na. Kasi may kapangyarihan yung salvation na iwaksi yung mga bagay na yan.
But until you believe, you could not be separated from your sin because we are sinners. Kaya mga nag-iisip, baguhin ko muna yung sarili ko bago ko magsimba. Kailan pa mangyari yun? Kailangan mo munang masave bago ka mabago ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Father, thank you so much for this day. Salamat po sa opportunity to preach about Jesus Christ, the Creator of all things. Father, tulungan niyo po kami in our minds that this thought be preeminent, na makilala namin ang aming Panginoong Yesus, hindi lamang na siya yung nagbayad ng aming mga kasalanan, bagkus also His role in creating us. Father, thank you na binigyan niyo kami ng buhay. Hindi lamang buhay para mabuhay sa mundo, bagkus buhay sa mga ligtas na kay Kristo Jesus. And I pray na wala sana kahit isa po ditong kaluluwa na mapahamak, na mapunta na impyerno dahil ni-reject nila si Kristo, na maliwanag na ipapangaral po ngayong araw, ngayong umaga po na ito. Lord, give them no excuses. They hear your word. They listen to it. They know your word. Alam po nila yung salita nyo. Alam po nila na kailangan nilang masave. Alam po nila na kailangan nilang sumampalataya sa inyong anak. Nawa, Panginoon, gawin po nila na maniwala kay Kristo Jesus. Sumampalataya sa Kanyang ginawa para sa aming mga kasalanan. Salamat po sa kabutihan nyo sa church po na ito. Thank you for your goodness. Thank you for creating us. Thank you for creating the mothers in this world. We pray continually na Ikaw po, Panginoon, ang mag-guide and change our life. Salamat po sa ipulatang po rin pasalamat in Christ name we pray. Amen and amen. Tawagin po natin ating moderator.